Nako, eto na mga karibin natin. Gulat sila lahat. Iyak na sila. Nako, breaking news mga kababayan. BP Sara, acting president na. Nako, BBM di na nagpapakita. Aba, yan po ang ating alamin mga kababayan dito po sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play ang video yan mga kababayan, pasadahan muna natin ito pong mga nagte-trending na balita dito po sa social media at unahin na po natin to. Ito pong si Representative Jervel Luestro. Siya po ang chairman ng Committee on Justice ng House of Representatives mga kababayan. Sabi niya po kasi dito mga kababayan sa kanyang pahayag, sabi niya po, sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumabaha at bumabagyo ng biyaya. Ayan na. Oh, biyaya ang bumabaha sa kanila at bumabagyo, okay? Samantalang pag bumabagyo, baha ang biyaya sa ating lahat mga kababayan, no? Pero sa kanila, kahit walang bagyo, bumabaha at bumabagyo ng biyaya mga kababayan. Diba? Ay, ang galing naman. Opo. Saan kaya galing yang biyayang yan, no? Galing ba yan sa bulsa mismo ni President Bongbong Marcos Jr.? Galing ba yan mismo sa bulsa ni former Speaker Martin Romualdez? Diba? Galing po, wag mo kaming pinagloloko, Luestro. Diba? Galing po yan sa taong bayan. Yan pong mga binibigay sa inyo na mga mali-malitang pera ay galing po yan sa taong bayan. Okay? Imbis na magpasalamat ka sa taong bayan, doon ka pa sa dalawang buwan sa bagay, no? Kailangan mo talagang pasalamatan, no? Yung mga kapwa nyo buhaya. Dahil kung wala sila, wala rin kayo. Okay? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Rosana Marie, wow, you are correct madam, mali-malita nga ang biyaya, super galing talaga kayo. Ayan. Kayo lang binabaha, not us. Sila lang ang binabaha ng biyaya pa. Pero tayo, binabaha rin naman tayo, no? Binabaha po tayo tuwing may bagyo. Dahil po, hindi po nila. Ginawa yung kanilang tungkulin na magkaroon tayo ng flood control project na magaganda. Yung ginawa nila, ghost project no? Flood control ghost project po ang ginawa nila mga kababayan. Sabi po dito ni Pututo, ayan wow, bumabaha talaga ng biyaya galing sa kaban ng bayan sa pamimigay, pambili ng boto. Ayan, the blessing of crocodiles has already flooded. Ayan. Bumabaha po ng blessing ang mga crocodiles. Ayan. Parang umamin na dito si Luestro na ang administrasyon, di ba? Parang umamin na rin siya. Sabi niya dito, sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon po ni Speaker Martin Romualdez, no? Parang inamin niya na sa panahong ito, no? Ay ang pinakakurap. Opo. Pinakakurap na administrasyon sa buong kasaysayan ng Pilipinas mga kababayan, no? And we have evidence kasi hindi po magre-react, hindi po magkakaroon ngayon ng oral argument, no? Ang Supreme Court patungkol po sa GAA ng 2024 to 2026 yata mga kababayan or 2025. Correct me if I'm wrong. Okay? Hindi magre-react or hindi magaganyan ang Supreme Court kung wala silang basihan mga kababayan. Kaya tama, okay? Mukhang pera, the end is near madam. Ayan. Mukhang pera talaga no? Mukhang maleta ng pera, hindi lang pera kasi mali-maleta po ang binibigay ng mga biyaya sa kanila mga kababayan, okay? So yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan kay Representative Jervel Luestro? Just comment down below mga kababayan. At eto, alam nyo po ba kung bakit ganito kalakas ng loob, no? Itong House of Representative? Kasi eto, yung susunod po nating ipapakita, maybe this is the one, no? Hindi lang yung presidente, hindi lang yung
House former speaker, kundi ito rin mga kababayan. Diba? Maaaring eto, tingnan nyo to. Isa rin to mga karibin natin sa nagpapalakas ng loob ng House of Representatives para sila ay mangurakot pa. O, ano po ang sinasabi dito? Sabi po kasi dito ni Solicitor General Darlene Bernabe. Si Solgen Darlene Bernabe. Sabi niya po dito, hindi dapat manghimasok ang korte sa usaping pondo na malinaw na nakatalaga sa Kongreso. Di ba? Very strong statement which, na parang para sa akin mga kababayan, pinagtatanggol niya yung Kongreso sa mga nangyayari ngayon sa Congress. Pinagtatanggol niya pa mga kababayan, no? Ay, grabe po. Ano ba ito? Sabuatan na ba ito? Sa lahat ng ahensya ng gobyerno? Kasi kung iisipin mo mga kababayan, binabalahura na yung ating pondo, kinukurap na, nagdi-deliver ng mali-maleta mga kababayan, yung flood control project na scam pa mga karibin natin, mga ghost project. Pero eto pong Solicitor General mga kababayan, sinasabi na yung Korte Suprema, binabalaan niya pa na huwag kang manghimasok sa usapin ng pondo ng nakatalaga sa Kongreso. Hindi ka dapat manghimasok kahit illegal na ang ginagawa. Aba, meron palang ganun. Sino po? Sino po ang diba? Ito, sino po ang mag-aano sa inyo? Sino po ang magko-correct sa inyo? Hindi naman kayo nakikinig sa taong bayan eh. Maybe, ang makikinig kayo sa Korte Suprema. Pero ano po ang sinasabi ninyo? Huwag maghimasok. Sa usaping pondo na nakatalaga sa Kongreso. Aray ko po. Harap-harapan nyo na lang nakawin yan. Diba? Nakawin nyo na lang. Sabihin nyo na lang na, okay, nakawin na namin to. Huwag na kayong mag-react lahat. Diba? Parang ganun. Harap-harapang pagnanakaw na po ang ginagawa ninyo. Anyway, ito pong naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Alfredo, whenever grave abuse of discretion exists, the Supreme Court may always exercise judicial review. Ayan. Sa palagay niyo po ba, walang pang-aabusong nangyayari dito po sa House of Representatives? O yun ang tanong. Sabi po dito ni Numer, check and balance po, remember, gamitin ang utak paminsan-minsan, correct. Sino ang mag-check and balance sa lahat ng bagay? Kung kayo-kayo lang, walang mangyayari. Dahil, nagkakaisa kayo sa pagnanakaw ngayon sa kaban ng bayan. Sino ang mag-ano sa inyo? Ombudsman? Wala na ang ombudsman. Wala tayong ombudsman ngayon mga kababayan. Ang mayroon po tayo, politiko, nandyan sa ombudsman. Di ba? Sabi po dito ni Romeo, the Supreme Court is the highest court of the land. You can't disrespect the Supreme Court. They are the final arbiter, especially when certain agency as well as the Congress and the executive will abuse their power. Ayan tandaan mo yan, Solgen ka pa naman. Ikaw ang tumatayong abogado ng gobyerno. Diba? Dapat ikaw nga rin ang nagko-correct sa kanila eh. Diba? I-correct mo sila para hindi naman nakakaya. Sabi po ni Pusang Gala, Bendelo na naman, Solgen. Ayan po sila. Mahilig po sila sa Bendelo na yan eh. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan po natin yung video. Pasok. BP Sara mga kababayan, magiging acting president na daw. Eto, pakinggan po natin ito mga kababayan. Breaking news, BP Sara na ang papalit. BBM, di na nagpapakita. Dako, yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Alam mo ba, may karapatan ka bilang Pilipino na magtanong, nasaan na ba ang Pangulo? Pero yung mga pingtae, dati nasaan ng Pangulo sila maya't maya, ngayon wala nga. Hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na public appearance si BBM. May mga video, oo. Pero ang tanong, luma ba yan o totoong nangyari ngayon? At ang matindi nito, naglabas pa sila ng picture, pero luma. Bakit? Kung maayos si BBM, bakit sila maglalabas ng lumang picture?
Hindi ito chismis, hindi ito intriga. Ito'y usaping konstitusyon. Dapat malinaw. Kapag ang Pangulo ay hindi na kayang gampanan ang tungkulin, may papalit na dapat. At iyon ang ating Vice Presidente. Kaya ngayon mga banateros, maaayos pa bang nagagampanan ng ating Pangulo ang kanyang trabaho? Kasi kung hindi na, nako po, meron sinasabi dyan ng ating konstitusyon. O may katotohanang hindi sinasabi sa atin at kung tahimik ang palasyo, karapatan ba nating humingi ng proof of life? Aba, siyempre Banateros, hindi ito simpleng tanong. Ito'y laban para sa transparency at katotohanan. Panoorin nyo to hanggang dulo dahil may ilalabas akong detalye na pwedeng magbago ng pananaw ninyo. Yo! Pero ngayon, lumalabas mga kababayan. Sabi po kanina ni Claire Castro, nakita ko lang po sa post, kakasuhan. Yung mga nagpapakalat ng mga ganitong patungkol po sa kalusugan ng Pangulo. Pero kung ikaw naman ay nagtatanong lang, di ba? Is it against the law? Di ba? If you observe that the president is not available, kung kailangan siya, I mean, di ba, kung hinahanap siya ng taong bayan, hindi nagpapakita, then you have to ask the question. And yet, eto, kakasuhan daw. Kakasuhan daw ng gobyerno yung mga nagpapakalat patungkol po sa kalusugan ng Pangulo. Kaya, bago tayo magsimula, gusto ko naman sanang humingi ng isang maliit na pabor sa inyo. Baka naman gusto ninyong mag-like at mag-subscribe dahil ang goal natin matapos ang taon nito, umabot tayo ng 1.5 million subscriber. At ang pagsusubscribe ay libre. Yun! Kung ang gas ay tumataas, ang pagsusubscribe ay libre. Kaya gawin nyo na. Pag libre, gawin na. Diba? Masarap ang libre. Lalo na pagka kakain ka, diba? Masarap yung pag nililibre. Eto, libre ho. Pero bago natin pag-usapan yan, bakit ba importante na makita natin ng Pangulo? Bakit mo ba hinahanap, Banat-bay? Kursunada mo ata Hindi ho, mga kababayan. Kaya natin nahanap ang Pangulo. Ngayon ay dumadaan sa matinding krisis. Matinding krisis po dinadaanan natin. Actually, hindi lang naman po tayo. Buong mundo'y dumadaan sa krisis. Pero ang pinagkaiba, yung kanilang leader ay aktibo. Yung kanilang leader, makikita mo sa telebisyon. Sa atin, yung ating leader, may nilalabas na naman silang video na kesyo pinasa, pero recorded. Hindi naman natin sure kung totoo yan. Baka naman AI, di ba? Kasi yun mga lumalabas na video nun, sinasabihan nila ng AI. Baka AI din yan. So ang maganda niyan, dapat live press con. Live press briefing, live. Para talaga malaman natin at malaman natin na kung talagang okay pa ba ang ating Pangulo. Dahil again, ito po ay karapatan. Hindi po ito pribilehiyo. Kung trip ko lang lumabas, lalabas ako. Hindi pwedeng gayon. Ito po'y karapatan ng bawat Pilipino. Dahil naayon yan sa ating konstitusyon. Karapatan natin yan malaman kung ang ating Pangulo ay buhay pa ba? O baka naman maluba na sakit at hindi na kayang gampanan ng kanyang trabaho. Kaya importante yan. Hindi po ito bula-bulahan Hindi ito pwedeng daanin nyo lang sa mga pautot ninyong propagandistang sinasabi na okay naman, ganyan. Hindi pwede. We need a live and public appearance of the President. Kasi kung hindi, malabong usapan yan. Di ba? Kasi nga ito, pag-usapan natin ito kasi ngayon, alam nyo mga kababayan, yung presyo ng langis, maaari nang umabot sa 200 pesos. Grabe, Hindi lang yan. Malabo na rin bumalik sa below 100 pesos. Pakinggan natin kasi may matinding naganap kahapon patungkol dito sa issue ng gasolina dahil alam nyo, baka kala ninyo yung mga may sasakyan lang ang apektado nito. Hindi ho. Whether may sasakyan ka o wala, ang pagtaas ng krudo
magkakaroon ng matinding epekto ito, hindi lamang po sa ating mga sasakyan, ngunit pati sa bilihin. Lahat to ng bilihin sa pulho dito. Lalong-lalo na yung mga farmers, sapul na sapul po dito. Kaya mga kababayan, hindi po natin pwedeng ito po ay basta-basta lang okay lang. Hindi mo kami dating level yung presyo ng diesel at mukhang lalo pa raw itong tataas sa mga susunod na linggo. nako. 5 linggo ng sunod-sunod na mega oil price hike ang naramdaman sa bansa. Ngayong araw, panibagong taas presyo na naman. Kaya umabot na ang presyo ng diesel sa 170 pesos kada litro. Naku sa po, ilang patay tayo gasolinahan. dyan. Kaya ang mga tsuper, sumusuko na. Kabilang dyan si Tatay Joel Abilinde na nakapanayam sa programang Good Morning Kapatid. Dapat pinatay na lang kami sa kalsada. Nako po. Ganun naman ako, sir. Huwag naman gayon. Si Sir naman, huwag naman gayon. Ha? Sabi niya, dapat na lang, pinatay nyo na lang kami sa karsada. Hindi, alam mo kasi ganyan talagang pakiramdam na yung mga yan eh. Walang biro ho. Alam mo, meron tayong mga kaibigan tsuper eh. Mga nagmamaneho ng mga TNBS, ng mga jeep. Kasi talagang pag tinatanong ko sa kanila, magkano nauuwi nyo sa bahay? Mga 200, 300. Sabi ko, paano mabubuhay yung pamilya nyo? Kaya nga, alam mo, parang nga sinasabi, oo nga kaya nga parang pinatay na kami sa karsada. Ganun na nga lumalabas eh. Kaldero namin, mawawala na ng bigas eh. Pamilya namin. Ba't hindi na po, duguan na talaga, sacrifice. Kailan ho ba kami maiintindihan ng gobyerno? Kabilang din daw siya sa hindi nakakuha ng Alam mo kasi, sir, panawagan nyo na kasi mag-resign si Marcos. Kasi ito ha, baka kasi akala nung iba gusto lang natin maging Pangulo si BP Sara. Hindi ho yun. Hindi nyo ho kasi maunawaan eh. This is not about BP Sara Duterte. This is about a president na wala ng kakayanan. Wala ng tenga para makinig sa taong bayan. Kasi nga naman, ano yung sinabi ni Pangulong Duterte dati? Spoiled brat. Wala namang pakialam yan sa atin eh. Correct, mga kababayan, no? Ang nakikita ko rin dito, mga kababayan, kung bakit kailangan mag-resign si President Bongbong Marcos Jr. Kasi palala na po ng palala yung sakit niya. No? Hindi na po siya nakakapag-focus sa magtrabaho. Kahit nga, eto nga, nun nga wala pang sakit, mga kababayan. Di ba, nung entrada ng kanyang administrasyon, walang sakit. Okay? Medyo bata pa, tingnan, okay? At mataba pa, okay? Hindi nga na nagagampanan ng maayos ang kanyang tungkulin. Ngayon pa kaya na may sakit di umano. Hindi di umano, talagang umamin naman sila na may diverculitis naman talaga si President Bongbong Marcos Jr., di ba? So, what I'm trying to point out, kung noon nga hindi nagtatrabaho ng maayos, ngayon pa kaya na may sakit. Kaya dapat mag-resign na po at si BP na po ang ipalit para matapos na po ito. Kasi pag ang Pangulo naman ay seryoso na isolve yung mga problema ng ating bansa, there is no impossible. If you are trying, mga kababayan, trying hard and trying smart. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.